Okay, real talk. You said he's going to Cleveland. Chump, where's he going? Prediction. Bron? Yeah. I think Golden State. Golden State. Rich. Sa isang podcast ay ibinunyag ni Richard Jefferson ang planadong galaw ni LeBron dahil kung akala ni Rob Pelinka at ng sino mang involved sa front office ng Lakers na naisahan nila si LBJ ay kabaliktaran ang nangyari at tila sila ang nautakan ng NBA superstar. Paano at bakit? Tara, pag-usapan natin yan. Pakilike mo na rin ang video at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. You can see his thoughts. I know. Very clearly. Nawindang ang mundo ng basketball nang maganap ang isang unexpected blockbuster trade sa pagitan ni Luka Doncic at Anthony Davis at walang sino man ang nakapag-predict nito kahit na ang mga batikang sports writer at NBA insiders na sina Brian Windhorst at Shams Charania. Pero ang malinaw lang dito, mula nang maganap ang trade sa pagitan ng Dallas at LA ay naghahanda na ang Lakers organization para muling sumubok ng panibagong superstar na ipapalit nila ng dahan-dahan kay LeBron. Sa pagdating naman ng Slovenian superstar na si Luka Doncic ay mainit itong winelcome ni LBJ na talaga namang ikinatuwa ng fans ng Purple and Gold dahil umaasa sila na ang tambalang ito ang muling mag-aangat sa Lakers para manalo ng championship. Subalit nagtapos lang ang LA as number 6 seed sa Western Conference sa kanilang first full season na magkasama. Nang halos lapain ng buong buo ng Minnesota Timberwolves ang Lakers sa first round at paiyakin ang mga Laker fans. Sa ikalawang season ay tila nagpapakita ng improvement ang LA at nagresulta ito para tapusin nila ang regular season sa 53 wins at 29 losses lamang. 8 on the shot clock, pulls the 3 and laces it. At maging 4th seed sa Western Conference Division. Subalit pagpasok ng playoffs ay tanging si LeBron lang ang pilit bumubuhat sa Lakers para makaalpas sa first round at harapin ang OKC sa semifinals nang walang Austin Reeves at Luka Doncic. 4-0 lampaso malala ang para kidlat na tumama sa Purple and Gold. Kaya't ang sisi ng mga fans ay napunta na naman kay LeBron. At dahil sa nangyayari ngayon, nabalasahan sa Los Angeles Lakers ay hindi maiaalis sa isipan ng mga LeBron diehard fans na mukhang sinadya ni Luka na hindi maglaro para kung mabulilyaso man sila laban sa Thunders ay si King James lang ang tatamaan ng mga negatibong komento at yun nga ang nangyari. Ang punto ng mga hakbang na ito ng Lakers lalo na ni Rob Pelinka ay masunod ang mga hiling ng Slovenian superstar na posibleng mas magiging komportable kung siya na lang ang nasa spotlight ng Purple and Gold at walang kaagaw na LeBron. Hindi man direktang sinabi ni Rob Pelinka na wala nang aasahan sa kanila si LBJ, ay hindi naman mahina ang utak ng isang LeBron upang hindi masilip ang galawang ito ng Lakers. Lalo na nang papirmahin nila si Austin Reeves na naging malaking factor upang hindi na makakuha ng max contract ang former Lakers superstar. Pero mga Kapinoy top score, kung akala ng LA at ni Rob Pelinka na naisahan nila si LeBron ay kabaliktaran ang nangyari. Dahil matapos pumirma ng kanyang anak na si Bronny James ng 2.3 million contract sa Lakers ay agad na nagpaalam si LeBron na hindi na babalik at maglalaro para sa LA. Sa programa naman ng The Road Trippin' Show ay nabanggit ni Richard Jefferson na naibahagi sa kanya ni LeBron ang mga plano nito maging ang eksaktong petsa kung kailan siya magpapaalam sa Lakers. At bago matapos ang podcast, ay tinanong sila ni Iman Shumpert kung saan ang tingin nilang pipiliin ni LBJ. At sumagot si Iman Shumpert ng Golden State. Bron? Yeah. I think Golden State. Golden State. Samantalang si Richard Jefferson ay pinili ang Memphis. Subalit kung pag-aaralan nating mabuti, ay sa kanya na mismo nang galing na hindi niya ipagsasabi ang tunay na plano ni LeBron at sa tatlong kupunan ng Miami Heat, Golden State Warriors at Cleveland Cavaliers ay ang may pinakamalapit na home court sa Memphis ay ang Cleveland. Sa palagay nyo ba ay magkakaroon muli ng return of the comeback? To wrap up ay inaanyayahan ko kayong i-follow ang ating Facebook page at laging tandaan,
basta't kwentuhan at usapang basketball. Tara dito sa Pinoy Top Score.